na tinalo ang atake ni Qin Changkung at sa sobrang lakas nito ay inabot pero ng hangal na si Qin Changkung kahit pamalayo ito sa pinangyarihan ng salpukan. Napuno ng katahimkan ng lugar at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita dahil sa ikatlong pagkakataon ay muli na namang bumagsak si Qin Changkung na hindi man lang nagawang makapatama kay Qin Yan kahit isang beses. Ang mga hangal na elder ay binasag ang katahimikan at hindi makapaniwalang sinabi sa lahat na ang ginamit ni Qin Yan ay ang One with the Saber Realm na makakamit lamang kung magagawa ng martial artist na maunawaan ng malalim ang kaalaman patungkol sa saber art. Muling natahimik ang mga hangal na nasa gilid dahil sinampal sila ng katotohanan na si Qin Yan ay nananatili pa ring genius ng kanilang angkan. Masayang-masaya ang ama ni Qin Yan dahil bagamat nakakuha si Qin Yan ng mababang martial spirit ay hindi pa rin nawawala ang talento nito pagdating sa saber art. Tinitigan ni Qin Tian ang mga hangal na elder at tinanong kung may nais pa ba silang sabihin subalit tikom ang mga bibig nito at ni isa sa kanila ay walang nais magsalita. Si Qin Changkung na nagtamo ng matinding pinsala sa ginawang atake ni Qin Yan ay hindi matanggap na tinalo siya ni Qin Yan kahit na mas mataas ang kanyang martial spirit dito. Tinuwanan lamang siya ni Qin Yan dahil masyado siyang mapagmalaki kahit na 5th layer lamang naman ang kanyang martial spirit na kung tutuusin ay labis na mababa para sa kanyang paningin. Nang gigigil na sinusumpa ni Qin Changkung si Qin Yan dahil sa ginawa niya ngayon at balang araw ay gagantay siya dito dahil hindi rin magtatagal ay magiging disciple siya ng Mystic Spirit Sect na tutulong sa kanya para umangat ng mabilis. Dismayadong umalis si Qin Changkung kasama ang kanyang ama sa loob ng conference hall dahil hindi na nila makaya ang kahihiyan na kanilang sinapit sa harap ni Qin Yan. Nang makaalis na sila Qin Changkung ay nanahimik ang mga natira sa loob ng conference hall subalit binasag ni Qin Yan ang katahimikan nang tinanong niya ang mga hangal na natitira sa loob kung tumututol pa rin ba sila na nakatanggap siya ng 500 pills. Sa takot na baka pagbalingan sila ng galit Qin Yan ay sumagot ang mga hangal na hindi na sila tumututol pa dahil karapat-dapat naman makatanggap si Qin Yan noon. Ang kaninang hindi sumasang-ayon sa mag-ama at nais silang patalsikan ay biglang nagiba ng landas at sumuporta ng muli kay Qin Tian bilang patriarch ng angkan. Ang ama ni Qin Yan ay hindi na kayang matiis pang makita ang mga hapokrito sa loob ng conference hall kaya naman inalok na siya nitong lumabas at bumalik sa kanilang tahanan. Bago sila umalis ay pinatigil niya sandali ang kanyang ama dahil may nais pa siyang sabihin sa mga elders ng kanilang pamilya. Ipinamukha niya sa mga ito na ang ginawa nilang desisyon ngayon na pagpanig kay Qin Changkung ay pagsisisihan nila sa huli at kung inaakala nila na talagang matatanggap si Qin Changkung bilang disciple ng Mystic Spirit Sect ay mag-isip-isip silang muli dahil isang kahangalan ang paniwalaan ang bagay na iyon. Matapos ni Qin Yan pagsabihan ng mga elders ay agad na rin silang umalis kasama ang kanyang ama. Sa loob ng tahanan nila Qin Changkung ay makikita na nanggagala-iti pa din siya sa nangyaring kaganapan kaya naman nag-iisip na agad siya ng plano kung paano makakaganti kay Qin Yan. Pinatigil si Qin Changkung ng kanyang ama sa binabalak nitong masama dahil malapit na ang araw ng pagdating ni Elder Bai ng Mystic Spirit Sect sa kanilang lungsod kaya mas mabuti na hintayin na lamang nila iyon dahil maari pa silang mapasama kung magpapadalos-dalos sila ng desisyon. Bagamat hindi bukal sa kanyang loob ay sumang-ayon na lamang si Qin Changkung sa kanyang ama at sinisigurado niya na pagkatapos niyang mapili bilang disciple ng Mystic Spirit Sect ay tinitiyak niyang ayon na ang katapusan ni Qin Yan. Sa isang liblib na lugar kung saan nakatayo ang secret hideout ng Fang Clan ay makikita si Fang Li at Fang Rulong na nag-uusap patungkol sa pagdating ng Mystic Spirit Sect. Si Fang Li ay ang ama ni Fang Zhu na pinaslang ni Qin Yan kamakailan sa Lunghou Mountain Range. Bukod pa dyan si Fang Li din ang patriarch ng angkan ng Fang family na siyang pinakamalakas sa kanilang lungsod. Tinanong ni Fang Li sa kanyang anak na si Fang Rulong kung kailan darating si Elder Bai ng Mystic Spirit Sect. Sumagot si Fang Rulong na sa susunod na 3 araw ay naririto na si Elder Bai subalit ang pagkakaalam ng Qin Clan ay sa ika-5 araw pa ito darating kaya naman maari pa silang makapaghanda sa kanilang pinaplano para sa Qin Clan. Habang ang lahat ay abala sa paparating na Mystic Spirit Sect ay wala naman paki si Qin Yan roon at masaya lamang siyang nagkulong sa kanyang kwarto at sabik na sabik subukan ang kanyang 500 pills. Nang buksan pa lamang ni Qin Yan ang kahon ay labis na siyang nasa sabik kung gaano kataas ang iaangat ng kanyang Divine Battle Spirit kung mauubos niya ang lahat ng ito.
Hindi nagpatumpik-tampok pa si Qin Yan at agad kinain ang 10 pills ng sabay-sabay para malaman kung iangat pa ba ang level ng kanyang Divine Battle Spirit subalit hindi umangat ang kanyang level. Nagpatuloy si Qin Yan sa pagkain ng mga pills at habang tumatagal ay nakakarami na siya nito subalit wala pa rin siyang nakikitang pagbabago sa kanyang Divine Battle Spirit. Maya-maya pa ay umabot na sa 490 pills ang kanyang nakakain subalit hindi pa rin niya nararamdaman ang pag-angat ng level ng kanyang Divine Battle Spirit kaya naman napagtanto na niya mukhang tumataas din ang kailangan niya na makain para mapataas ito. Dahil 10 na lang naman ang natitira ay kinain na ito sabay-sabay ni Qin Yan at nakasalalay na sa 10 ito kung iangat pa ba talaga ang kanyang Divine Battle Spirit. Matapos ni Qin Yan malunok ang 10 pills ay hindi naman siya nabigo dahil sa pagkakataong ito ay tuluyan na ngang umangat ang level ng kanyang Divine Spirit na naging isang ganap na 8th grade Yellow Rank Martial Spirit. Agad na tiningnan ni Qin Yan ang kanyang Divine Battle Spirit kung nagkaroon ba ito ng pagbabago at laking gulat niya nang biglang nag-transformed ang kanyang Divine Battle Spirit at nadagdagan ang kakayahan nito. Agad na sinubukan ni Qin Yan ang bago niyang kakayahan na may kaugnayan sa kanyang mga mata at sa isang iglap ay mabilis niyang nakita ang malinaw na detalye ang puno na nasa malayo. Maging ang mga hayop na nasa maliit na lawa malayo sa kanyang silid pahingahan ay mabilis niya ring nakikita. Hindi makapaniwala si Qin Yan na hindi lamang umaangat ang level ng kanyang Divine Battle Spirit kundi nadidagdagan din ang kanyang mga kakayahan na labis makakatulong sa kanya bilang martial artist. Dahil napagtanto na ni Qin Yan na mukhang kinakailangan niya ng maraming pills para paangatin sa susunod na level ang kanyang Divine Battle Spirit ay napagdesisyonan niyang subukan na makapasok sa isa sa pinakamalakas na sect sa buong bansa ng Luho Kingdom. Pumasok din sa isipan ni Qin Yan na sa magaganap na seleksyon ng pipiliing disciple ay titiyakin niya na hindi mapipili si Qin Chang kung kahit pa may kasunduan na sila ng kung sino mang mamamalakad sa pagpili ng disciple. Para mas lalong tumaas ang tsansa ni Qin Yan na mapili sa magaganap na disciple selection sa pagdating ng Mystic Spirit Sect ay hindi siya nagsayang ng oras at hinugol ang lahat sa pag-ensayo. Gamit ang kanyang 8th grade Divine Battle Spirit ay mabilis niyang ni-absorb ang enerhiya na nagkalat sa paligid at sa bilis ng pag-absorb niya ng enerhiya ay nakaramdam siya ng matinding hirap para kontrolin ito sa loob subalit hindi siya tumigil at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang sandali ay naramdaman na ni Qin Yan na nagbubukas na ang ikalima niyang parte ng katawan at senyales ito na malapit na siyang umangat ng level. Makalipas ang 5 oras ng paghihirap sa pag-ensayo ay tuluyan na ngang napagtagumpayan ni Qin Yan na maging isang ganap na 5th layer body tempering realm. Pagkatapos ni Qin Yan na umangat ng level ay biglang dumating si Tai San para bisitahin si Qin Yan. Nang makita ni Tai San si Qin Yan ay agad niyang naramdaman ang pagbabago sa aura nito kaya naman nang suriin niya ang katayuan ni Qin Yan ay laking gulat niya nang makita na isa na itong ganap na 5th layer body tempering realm. Bago pa man mabuo ang maraming ekspekulasyon sa isip ni Tai San ay nagsabi na si Qin Yan ng palusot na kaya mabilis umangat ang kanyang level dahil sa rare herb na kanyang nakuha sa Lungho Mountain Range. Batid ni Tai San na nagpapalusot lamang si Qin Yan subalit hindi na niya ito inungkat pa dahil hindi naman na iyon mahalaga at sinabi na lamang kay Qin Yan na ipinapatanong ng kanyang ama na kung nais ba niyang makilahok sa gaganaping disciple selection ng Mystic Spirit Sect. Walang ano-ano ay sumagot si Qin Yan na nais niyang makilahok sa disciple selection kaya naman ipinaliwanag na ni Tai San kung anong magaganap doon. Sa magaganap na disciple selection ay makikiisa dito ang dalawang pinakamalakas na angkan sa lungsod at iyon ay ang Fang Clan at ang Qin Clan. Sa unang round ng disciple selection ay maglalaban-laban ang mga batang martial artists sa entablado at sa ikalawang round naman ay magpapataasan ang mga martial artists sa nakuha nilang mga martial spirit. Matapos marinig ni Qin Yan ang paliwanag ni Tai San ay agad niyang tinanong kung saan gaganapin ang disciple selection. Sumagot si Tai San na napagkasunduan ng dalawang anagkan na gaganapin ang disciple selection sa lugar ng Fang Clan kaya naman kailangan nilang maghanda. Napaisip bigla si Qin Yan dahil nakakaramdam siya ng hindi maganda sa magaganap na disciple selection. Naalala ni Qin Yan na nalaman niya kay Fang Zhu na ang kanyang kapatid na si Fang Rulong ay nakakuha ng 6th grade Yellow Rank Martial Spirit subalit hindi ito ipinaalam sa buong lungsod na nakakapanibago dahil kung totoo man iyon ay dapat nagdidiwang na ang Fang Clan ngayon ngunit pinili pa rin nilang manahimik kaya napagtanto niya na maaring may masama itong mga binabalak.
Habang nasa malalim na pag-iisip si Qin Yan ay biglang naglabas ng libro si Tai-san at nais niya itong ibigay kay Qin Yan dahil batid niya na ang ginamit ni Qin Yan ay ang Thunder Crash technique na ilang dekada na rin niyang inaaral. Sinabi ni Tai-san na ang libro na kanyang ibibigay ay naglalaman ng dekada-dekada niyang kaalaman patungkol sa teknik na makakatulong kay Qin Yan para mapabilis ang pagkaunawa niya ng malalim dito. Kinuha ni Qin Yan ang libro at nagpasalamat kay Tai-san sa hindi pagdadalawang isip na ibahagi sa kanya ang kanyang mga kaalaman na matagal na panahon niya ring inaral. Bukod sa ibinigay ni Tai-san na libro ay sinabi niya rin na kung magkakaroon man ng tanong si Qin Yan patungkol sa Thunder Crash technique ay maaari siyang magtanong sa kanya dahil mananatili siya sa tahanan ni Qin Yan hanggang sa dumating ang nakatakdang araw ng disciple selection. Dahil isang araw na lamang ang natitira bago maganap ang disciple selection ay hindi na nagsayang pa ng oras si Qin Yan at agad na inaral ang libro habang pinapanood siya ni Tai-san na nasa gilid lamang. Malaking tanong sa isipan ni Tai-san kung gaano karami ang matututunan ni Qin Yan sa kanyang libro sa loob ng isang araw lamang. Maya-maya pa ay sumapit na ang kinagabihan at kasabay nito ay bumagsak rin ang mga malalaking patak ng ulan subalit nanatili pa din si Qin Yan sa pag-unawa sa libro. Ang babaeng miyembro ng kanilang angkan ay nag-alala sa kalagayan ni Qin Yan kaya tinanong nito si Tai-san kung kailangan ba nilang patigilan muna si Qin Yan sandali. Hindi sumang-ayon si Tai-san dahil sa kasalukuyan ay makikitang nasa malalim na pagkaunawa na si Qin Yan at kung aantalahin nila ito ay maaring masira ang konsentrasyon ni Qin Yan at masayang ang pinagpag-udan nito simula kaninang umaga. Hindi rin nagtagal sa gitna ng malakas na buhos ng ulan ay pinalibutan si Qin Yan ng mga gintong barrier na may lumalabas na gintong kidlat at senyales ito ng magandang resulta. Nakita ni Tai-san ang mga gintong bagay na lumalabas sa katawan ni Qin Yan at batid niya na ito na ang simulan ng pagbuo ng sariling saber intent ni Qin Yan. Hindi makapaniwala si Tai-san na sa loob lamang ng isang araw ay malaki na agad ang nakuhang resulta ni Qin Yan na samantalang siya ay inabot ng ilang taon para lamang magawa ito. Makalipas ang magdamag ay sumapit na din ang kinabukasan at natapos na si Qin Yan sa kanyang pag-unawa sa libro ni Tai-san. Lumapit si Tai-san kay Qin Yan at binati ito sa maganda nitong naging resulta. Nagpasalamat din si Qin Yan kay Tai-san sa tulong ibinigay nito sa kanya. Sa kanilang usapan ay napatigil sila sandali dahil kailangan na nilang maghanda para sa gaganaping disciple selection sa lugar ng Fang Clan na may kaunting kalayuan sa kanilang lugar. Sa isang malawak na entablado ng Qin Clan ay makikitang nagtitipon ang maraming mga martial artists doon mula sa kanilang angkan para makilahok sa disciple selection. Ang lahat ay masaya dahil dumating na ang panahon na kanilang hinihintay kung saan maaring isa sa kanila ang mapiling disciple ng Mystic Spirit Sect. Para hindi na tumagal pa ang kanilang pagtitipon at makapunta na sa lugar ng pagdadausan ay nagsalita na si Qin Tian para magbigay ng ilang mga paalala sa kanila. Matapos magbigay ng mga paalala ay muli niyang sinabi sa lahat ng makinig ng mabuti dahil babanggitan na niya ang mga pangalan na makikilahok sa disciple selection. Isa-isang binanggit ni Qin Tian ang mga partisipante at ayon ay sina Qin Changkong, Qin Hai, Qin Shubao, Qin Xiang at ang pinakahuli ay si Qin Yan. Nagtawanan naman ang mga nakarinig ng banggitin ang pangalan ni Qin Yan dahil para sa kanila ay nagsasayang lamang ito ng oras dahil batid ng lahat na hindi ito matatanggap gayong kasama sa kwalifikasyon ang mataas dapat ang martial spirit ng mga mapipili. Habang ang ilan ay nagdududa sa kakayahan ni Qin Yan na makapasok ay may ilan namang naniniwala kay Qin Yan dahil sa nangyaring kaganapan kung saan tinalo ni Qin Yan si Qin Changkong nang walang ginagamit na martial spirit. Nanggagalaiti si Qin Changkong sa kanyang narinig patungkol sa kanyang kahihiyan nang matalo siya ni Qin Yan kaya naman mariin siyang tumutol sa Patriarch na wag nang isali si Qin Yan sa disciple selection dahil batid naman nilang lahat na ang martial spirit naman nito ay hindi katanggap-tanggap sa kanilang mga martial artist. Sumang-ayon ang mga elder sa sinabi ni Qin Changkong dahil hindi sila maaring mag-aksaya ng slot na maaring gamitin ng iba pa nilang disciple na karapat-dapat na makilahok. Sa gitna ng pagtutol ng mga hangal ay hindi na nakapagtimpi pa si Qin Yan at nagpalabas ng kanyang aura para patahimikan silang lahat. Muling napanganga ang mga hangal na elder ng kanilang pamilya nang makita nila na isa ng ganap na 5th layer body tempering realm si Qin Yan na kamakailan lamang ay isang 4th layer body tempering realm. Maging ang madaldal na si Qin Changkong ay napatigil sa pagsasalita kagaya ng iba at hindi matanggap ang nakikita nilang katotohanan.
Nagpatuloy sa pagpapalabas ng malakas na aura si Qin Yan sa harap ng mga hangal at tinatanong niya ang mga ito kung tumututol pa din sila sa pagsali niya sa disciple selection. Dahil batid ni Qin Changkong ang mapapahiya lamang siya kung magsasalita pa siya ay kinagat na lamang niya ang kanyang labi at nagtimpi sa gilid. Sunod na tinanong ni Qin Yan ang hangal nilang Supreme Elder na hindi din nakasagot at hinayaan na lang si Qin Yan na mapagbigyan dahil kung patutol pa siya ay maaring madamay pa ang kanyang anak na walang laban kay Qin Yan sa kasalukuyan. Maging ang mga hangal na nakisali sa pagprotesta ay hindi pinalampas ni Qin Yan at binigyan ng masamang titig hudyat na sa susunod itong mangyari ay makakatikim na sila ng kanyang hagupit. Dahil wala nang may nais pang tumutol ay masayang inanunsyo ni Qin Tian na maaari na silang magsimulang maglakbay patungo sa lugar ng Fang Clan. Makalipas ang ilang sandali ay narating na ng Qin Clan ang lugar kung saan gaganapin ang disciple selection at sinalubong sila ng mainit na pagtangkilik ng miyembro ng Fang Clan. Isang matanda ang umalelay sa kanila para makapasok sa loob at nang makapasok na sila ay sinalubong sila ng Fang Patriarch na si Fang Li. Nagbigay ng pagbati ang bawat isa sa kanila na kinalaunan ay agad ding natapos at sabay-sabay silang pumunta sa entablado. Sa training ground ng Fang Clan ay makikita na naghihintay na doon ang mga kalahok kasama ang dalawang elder mula sa Mystic Spirit Sect na nasa pinakamataas na gusali ng lugar. Sa loob ng training ground ay dumating na ang grupo ni Qin Yan at agad niyang nakita si Fang Rulong at inaanalisa ang taglay nitong lakas subalit hindi niya ito makita. Dahil batid ni Qin Yan na tinatago ni Fang Rulong ang kanyang lakas ay hindi na niya ito binigyan ng pansin at ibinaling na lamang ang atensyon sa mga elder ng Mystic Spirit Sect. Nakita niya roon ang isang lalaki na si Elder Bai na batid niyang mas malakas sa kanyang ama. Bukod pa dyan ay may kasama rin itong isang elder na babae na si Xiao Qingzhou na mukhang mas bata kay Elder Bai subalit mas nakakatakot ang aura na nilalabas nito kaya naman napagtanto niya na mas malakas ito kay Elder Bai. Habang tinatansya ni Qin Yan ang lakas ni Elder Xiao ay napansin siya nito kaya naman binigyan siya ni Elder Xiao ng isang matalim na titig na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabigla. Nagpatuloy ang pagbibigay ni Elder Bai kay Qin Yan ng matalim na titig at sa bawat sandali na nakatitig ito sa kanya ay nararamdaman niya ang bigat ng pressure nito. Maya-maya pa habang nagpapatuloy ang matinding pressure kay Qin Yan ay tinulungan na siya ng Divine Battle Spirit at nilabanan ang spiritual pressure ni Elder Xiao. Nakahinga na ng maluwag si Qin Yan nang mawala ang spiritual pressure ni Elder Xiao at muli niya itong tiningnan ng may paghanga dahil ang simpleng tingin pa lamang nito ay halos nagawa na siyang paluhudan sa sobrang bigat. Namangha naman si Elder Xiao sa kakayahan ni Qin Yan dahil inaakala niya na nagawa nitong labanan ang kanyang spiritual pressure ng sarili niya lamang. Sa mga puntong ito ay batid na ni Qin Yan na ang mga elder na dumating sa kanilang lungsod ay talaga namang malalakas at hindi nila maaring kalabanan kaya naman kailangan nilang mag-ingat sa gaganaping disciple selection. Sa ganda ni Elder Xiao ay nabighani ang mga hangal at hindi naiwasang naisin na makapiling ito. Maging si Qin Changkong ay hindi naiwasan na mahumaling sa ganda nito at sinabi sa lahat na tigilan nila ang pagnanasa kay Elder Xiao dahil tanging siya lamang ang may karapatan na gawin iyon. Sa sinabi ni Qin Changkong ay hindi naman ito nagustuhan ni Fang Rulong kaya naman inasar niya ito na masyadong makapal ang mukha ni Qin Changkong kahit na bali-balita naman na nilampaso siya ng isang martial artist na hindi man lang gumamit ng martial spirit. Dagdag pa ni Fan Rulong na kung nagagawa lamang si Qin Changkong talunin ng isang martial artist na may mahinang martial spirit ay wag na nitong tangkain pang pagnasahan si Elder Xiao dahil malabo itong mangyari gayong hindi naman siya mapipiling disciple ng Mystic Spirit Sect. Pagkatapos litin ni Fang Rulong si Qin Changkong ay nagbigay na rin siya ng kanyang saloobin patungkol kay Elder Xiao at balak niyang pormahan ito pagkatapos niyang matanggap sa Mystic Spirit Sect. Uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawa at hinamon ni Qin Changkong si Fang Rulong sa isang labanan na hindi naman ito inatrasan. Sinabi ni Fang Rulong na kahit magtulong-tulong pa silang lahat sa angkan ng Qin family ay hinding-hindi niya ito aatrasan dahil lahat naman ng miyembro nila ay mahihina lamang. Lingid sa kaalaman nila Qin Changkong na si Fang Rulong ay nagtataglay ng 6th grade yellow rank martial spirit kaya naman hindi nila alam kung saan humuhugot ng tapang si Fang Rulong at harap-harapan silang hinahamon nito. Tiningnan lamang ni Qin Yan ang mga hangal na nagtatalo at hindi na ito binigyan pa ng pansin dahil batid niya na walang patutunguhan kung makikisali pa siya sa mga ito.
Bago pa man lalong uminit ang tensyon sa pagitan ng mga kalahok ay pinatahimik na sila ni Fang Li na agad naman silang lahat sumunod. Binyantaan ni Fang Li na kung sino man sa kanila ang magsimula pa ng gulo ay tatanggalin na niya sa entablado at hindi pa sasalihin sa disciple selection. Tumigil sandali ang dalawa subalit kitang-kita parent sa kanilang mga mata ang kagustuhan na maglaban. Dahil magsisimula na ang disciple selection ay kinuha na ni Fang Li ang atensyon ng lahat para ipakilala ang mga guest elder na mga ngasiwa sa disciple selection ngayong taon. Binanggit ng malakas ni Fang Li ang pangalan ni Elder Xiao at Elder Bai na mula sa Mystic Spirit Sect na siyang pipili kung sino ang kanilang dadalhin sa kanilang sect. Matapos ipakilala ang dalawang elder ay nagbigay lamang ng mabilis na introduction si Elder Bai at agad na inutusan si Fang Li na simulan na nila ang disciple selection. Hindi na nagpatumpik-tampok pa si Fang Li at ibinigay na ang hudyat na magsisimula na ang disciple selection na kanilang pinakahihintay. Sa unang round ay magkakaroon ng labanan sa pagitan ng lahat ng kalahok at ang kanilang makakalaban ay nakadepende sa mabubunot nila sa loob ng kahon. Nang malaman na ng mga kalahok ang kanilang mga gagawin ay agad na silang bumunot ng mga numero para malaman kung sino ang kanilang makakalaban. Nang si Qin na ang bumunot ay nakuha niya ang numero 1 kaya naman ang kanyang makakalaban ay ang kalahok na makakabunot ng numero 20. Tinanong ni Qin Tian kay Qin kung ano ang kanyang nabunot na numero at agad naman sinabi ni Qin na nakakuha siya ng numero 1 na nangangahulugan na siya ang unang magkikipaglaban sa entablado. Para palakasin ang loob ni Qin ay binigyan siya ng magandang mensahe ng kanyang personal na katulong sa bahay.